Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay trending ang naging talo ng Milwaukee Bucks sa Utah Jazz dahil matinding ang pag-choke ang nagawa nila. Na-outscore sila ng Jazz ng 40-13 sa fourth quarter lang. Kaya naman ang 19-point lead nila sa third quarter ay naging 15-point deficit sa dulo ng game. Under Coach Doc Rivers, ang Bucks ay may record lamang ngayon na 1 win and 3 losses. At ang nag-iisang panalo nga nila ay isang comeback win pa kontra sa Dallas Mavericks kung saan nagtala si Giannis ng halimaw na 48 points, 7 rebounds and 13 assists. Habang si Damian Lillard naman ay nag-ambag din nga ng 30 points and 9 assists on 90% shooting sa field. Almost a perfect game nga ang kinailangan ng Bucks sa kanilang dalawang all-star upang makumpleto lang ang comeback win kontra sa Dallas Mavericks na walang Kyrie Irving at Dereck Lively II. At ang bad news pa nga para sa Bucks ay medyo mabigat nga ang schedule nila. Sa next 5 games sila ay makakaharap nila mga team sa tulad ng Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves, Charlotte Hornets, Denver Nuggets at Miami Heat. At sa ngayon nga ay hindi nila afford na matalo. As of now, habang ginagawa ko ang video na ito ay second pa din nga ang Bucks sa East with 33 wins and 17 losses. Ang pangatlo ay ang Cleveland Cavaliers na may 16 losses lang ngunit 31 wins. Ngunit ang number 4 New York Knicks at number 5 Philadelphia 76ers ay parehong may 18 losses. So matalo lang nga ang Bucks ng dalawang beses ay pwede na silang bumagsak sa 5th seed ng East. Swerte na lang din nga ng Bucks at injured pa nga sila Julius Randle at OG Anunoby para sa Knicks at si Joel Embiid naman para sa Sixers. So posible din nga na mapadami ang talo nila sa mga susunod na games. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay coach o players ang problema ng team ng Milwaukee Bucks? Habang tumungo naman tayo kay Victor Wembanyama, oo, tama ang nabasa nyo sa title. Malamang iisipin agad ng mga fans ay paano naman mananalo ng award na ito si Wemby dahil nasa dulo nga ng standings ng West ang Spurs. Well, may punto naman ang mga magsasabi nun, ngunit kailangan nga natin siya bigyan ng consideration at hindi ito dahil sa hype lang bagkus he is playing impressive defense sa buong season na ito, individually. Kung maglalaro lang nga siya sa buong game ay tiyak na aakyat sa top 5 defense ng San Antonio Spurs. Dahil tuwing nasa loob nga siya ng court, ang Spurs ay may second best defensive rating sa buong NBA at second to the last naman sila tuwing nagpapahinga siya. At alam nyo ba na ang 3-time Defensive Player of the Year winner Rudy Gobert ay nagtala ng 129 blocks and 44 steals sa buong season noong 2018 nang manalo siya ng Defensive Player of the Year award? Si Wemby nga mga kaibigan, sa first 44 games niya sa NBA career niya ay meron na siyang 138 blocks and 51 steals at ginagawa niya din ito sa very limited minutes lamang. 42 games pa lang nga nang malampasan niya ang stats ng Defensive Player of the Year winner noon Rudy Gobert. Kalahating season lang nga ang kinailangan ng rookie while playing limited minutes. Ganun nga ka-historic ang kanyang ginagawa. Sa palagay ko ay hindi siya magwawagi ng award, ganun pa man I think he deserves recognition at papasama sa All-NBA defensive team. Siya ngayon ang leading shot blocker sa NBA at ginagawa niya ito as a rookie mga kaibigan. Problema nga ng iba noon ay masyado daw itong payat. Paano nga daw ito sa depensa? More on ang tanong ngayon ay paano kaya kapag lumaki pang katawan niya dahil ginagawa na niya ito ngayong napakapayat niya pa? Ano ba ang masasabi nyo sa defensive performance si Victor Wembanyama ngayong season?